Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, yung kaibigan ko is na on the spot terminate. So, bago pala namatay yung ate ko, siya yung nakakita ng reaction ko. Katabi ko siya, nag-uusap kami sa park nung chinat ako ng sister-in-law ko na namatay yung ate ko. So, pinag-uusapan namin noon is, yung amo niya hindi na pumapasok sa trabaho, hindi niya alam kung nag-resign na ba, kasi ang problema sa kanya or ang mali sa kanya, 4 months pa lang siya. So nagsimula ng 2.5 months siya, dinidisiplina niya na yung bata, and lalaki yung alaga niya, 2. Yung maliit is nakatoka sa isang katulong na Thailander. So ang malaki sa kanya, yung malaki is mahilig magmura. Mahilig siyang magsabi na, shut up, fuck you, you're so stupid, ganyan. Mahilig siya maganyan yung bata. Kasi, nung nasa park kami, nagsalita yung bata niyan, sinabi ko sa kanya, sa bata na alaga niya, sabi ko, wag ka dyan, may uod dyan. Tapos bigla siyang nag-reply na, you're so stupid. Tapos sabi ko, I'm not stupid. You're more stupid than me. Tapos sumabat yung alaga ko. You are more stupid. Ganun ang alaga ko. Sinaway ko, huwag kang magsalita ng bad words. Ayoko niyan. Tapos, ang problema sa kaibigan ko is, siya, tinatry niyang i-correct yung bata, dinidisiplina niya yung bata, iba yung ugali ng tatay. So, nung sa bahay daw, ang ginawa niya is sinabihan niya yung bata na, huwag kang magsalita ng ganyan. Pinagalitan niya, nasabi niya, hindi ka pwedeng, parang pinarusahan niya yung bata. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero may inano siya na hindi pwedeng gawin to ng bata kasi nga, parang hindi niya ata bibigyan ng juice yung bata kasi nagsalita ng bad words, tapos nandyan yung tatay. Hindi naman siya pinagalitan ng tatay, tahimik lang. Pero yung sinabihan is yung asawa, yung mama. Sinabi doon sa asawa niya na ayoko sa katulong na yan. Sabi niya ganun. Kasi nga, inaano niya yung mga bata, ganyan. Tapos, inano ngayon, kinausap ng amo niyang babae siya. Sinabi na ayaw ni sir sa'yo kasi ganito yung ginagawa mo. Sinabi niya ngayon sa babae na ginawa ko lang naman yung inutos mo, 'di ba? Inutusan mo ko na kapag magsalita sila ng bad word is ganto yung gawin ko. Ginawa ko lang naman. Tapos ayun, parang sinabi ng asawa doon sa lalaki, sa asawa niya, nag-away sila daw. Talagang may nabasag pa nga sa loob ng kwarto na mga kabinet kasi nga pinangbagsak ng amo niyang lalaki. Yung amo niyang lalaki violente and mahilig magmura din, you're so stupid, fuck you, ganyan. Kaya nagagaya yung bata. So, nag-away sila, nakaglupasay daw yung amo niyang babae sa kwarto. Tapos, yun, nag-usap sila ng Chinese. Siyempre, na konsensya siya kasi siya yung dahilan kung bakit nag-away. So, nag-sorry siya. Pagkatapos nun, okay naman na daw, sabi niya. Pero hindi na pumapasok yung babae sa trabaho. Yung trabaho kasi ng babae, sales lady. So, hindi na daw pumapasok sa trabaho, nasa bahay lang. Tapos, yun na yung nagtuturo ng homework sa bata. Hanggang sa, nung nagkita kami, sabi niya, be, may nag-iba be sa bahay. Feeling ko matatanggal ako kasi nga, hindi na pumapasok yung amo kong babae. Tapos, hindi na ako gumagawa ng homework sa bata. So, wala na ako masyadong ginagawa. So, feeling ko talaga tatanggalin ako. Yung nag-uusap-usap kami bago nung na-chat ako na namatay yung ate ko, siya yung kasama ko, siya yung nakakita ng reaction ko, siya yung nagbigay sa akin ng tissue, tapos iniwanan ko siya pagkatapos. Tapos, nung nasa probinsya ako, nasa Pinas ako, mga 4 days lang ata ako sa probinsya, sinyat na ako kung may kilala daw ba akong amo dito sa Hong Kong na naghahanap ng katulong, ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, mag-apply ka sa lahat ng mga agency or kaya pag hindi mo apply ka sa Macau. Kasi 8 years na siya dito ata sa Hong Kong. Hindi ko lang alam. Parang 4 years siya sa dati niyang amo. Kaso terminate din siya. And kakabalik niya lang kakabalik niya lang dito sa Hong Kong.
tapos terminate uli siya 4 months. Kaya sabi niya nahirapan ako kasi baka hindi na ako, ang record ko kasi puro terminate, baka hindi na ako mahirap na makakuha ng amo. Yun yung kinakatakot niya. Sabi ko sa niya, magpunta ka ng Macau, and may jowa naman siya na tomboy dito sa Hong Kong na driver. So, pwede niyang gawin yun. Kasalanan niya din naman kasi nung nakaraan pa siya sinasabihan ng jowa niya na magkuha ng parang exam yun para pwede ka nang mag-drive kasi marunong na siya mag-drive nag-aral na siya sa Pinas. So, konti na lang sana para makakapag-driver siya dito sa Hong Kong. Hindi niya ginawa. So, parati niya sinasabi wala siyang time kasi pag day off niya gumagala siya. So, ngayon, binigla siya ng on the spot terminate. Wala siyang ibang hawakan. Wala siyang ibang backup. Yun yung nangyari. And parang hindi rin siya pumunta ng ng Macau. And ngayon is umuwi na siya ng Pinas. Nakarang araw siya umuwi. So, nakita ko ngayon nag-ihaw na siya ng isda doon sa may palayan. So, yun, na on the spot terminate siya. Kaya kayo, anuhin nyo muna yung ugali ng bata. Tansyahin nyo muna din yung ugali ng amo nyo. Siguraduhin nyo na kapag nagsalita kayo or ganyan, hindi sila magre-react or may iba kasing amo na ayaw nila na inano mo yung bata, dinidisiplina mo. May mga among ganun. So, thankful na lang kayo pag yung amo nyo pareho sa akin na pinapabayaan akong disiplinahin yung bata. Para din naman sa kabutihan ng bata. Kasi simula nung dinidisiplina ko yan, hindi na sila napapahiya sa public. Hindi na katulad dati na pag pinagalitan nila yung bata sa public, sisigawan sila pabalik ng bata and mas yun pa yung galit sa kanila. Ngayon hindi na. Kasi sabi ng bata sa akin, sabi ko, kapag kasalanan mo, huwag kang sumagot. Sabi ko ganun sa kanya. Nagulat yung amo ko, ginanon ko yung alaga ko. Kasi nga, may ginawa yung alaga ko. Tapos, sinaway siya ng amo kong babae. Tapos, biglang siya yung nagalit. Tapos, siya pa yung hindi magpaawa. Tapos, naglilinis ako ng mesa. Sabi ko sa kanya, ikaw na nga may mali, ikaw pa sumasagot. Gumanon ako. Nagulat yung amo kong babae nung ginawa ko yun. Yung boses ko, iba na din. Medyo galit na. Sabi ko, ikaw na nga may mali, ikaw pa sumasagot. Sabi ko, dapat manahimik ka na kasi ikaw yung mali. Ginanon ko yung bata. So, yung bata, simula nung nagtanda siya. Kasi pinagalitan ko siya sa harap ng mama niya. And nung mama niya, nung time na yun, sabi lang, haya, gumanon yung parang, oo nga, parang ganun ba? So, walang nagawa yung bata. So, alam niya na mali. So, ngayon, pag pinapagalitan siya ng amo ko, mapababayan o lalaki, hindi na siya sumasagot. Pero sabi niya, sa utak ko, sumasagot ako, nagagalit ako sa utak ko. Sabi niya ganun sa akin. So, sa utak ko, Jen, nagagalit ako, pinapagalitan ko sila. Kaya, pag nagagalit sila sa akin, natutulala ako kasi sa utak ko, pinapagalitan ko sila. Sabi niya ganun. Hindi kasi siya hindi na siya katulad dati na pag nagagalit yung amo ko, sisigaw din siya, ganyan, magagalit siya. Kasi nga sabi ko, hindi pwede yan. Dapat pag mali mo, tanggapin mo yun. Pag mali namin, tinatanggap din namin, nagsusorry kami. Ginaganon ko siya. Kaya sabi niya sa akin, pag pagalit na daw siya, tapos kasalanan niya, sa utak niya lang lang daw siya nagagalit. So, ganun siya. Ngayon, pag hindi na siya sumasagot yung alaga ko. Pero, alam ko sa utak, minumura niya na kami. Tinapagalitan niya na kami. Nagsisisigaw na siya sa utak niya. Ganun yung ginagawa niya. So, hinayaan ko lang bahala kang i-handle yung anger mo. At least, okay yan na na-handle niya. Kaya, yung amo kong babae and lalaki, pinapabayaan nila ako na disiplinahin yung bata. Dati violente to, guys. Meron kaming scotch tape na may lagayan ba na talagang mo na lang doon. Pag nagagalit siya tapos hindi ko siya pinapansin, kukunin niya yun tapos ibabato niya sa akin. Ano pa lang siya noon? 4.5. Salbahay talaga to dati. Nagbago lang to ngayon. Kasi nga talagang away talaga kami. Pag di ka magbago, hindi ako makikipaglaro sa'yo, hindi kita kakausapin. Sabi ko sa kanya, hindi kita kakausapin, uuwi pa akong Pilipinas. Kala mo ba, hindi ko kayang umuwi. Anong gagawin ko dito? Sabi kong ganun. So, alam niya na kaya kong umuwi. Kasi umuwi na nga ako eh. Basta sinabi kong uuwi ako. Sinabi ko yan sa alaga ko. Kapag sinabi kong ayaw ko na dito, hindi na talaga ako. Sabi kong ganun. Kaya alam na yan ng alaga ko. Kasi kung ano yung sinasabi ko, tinutotoo ko yan. Kaya, sabi ko sa kanya, pag inulit mo pa yung mga ganyang ugali mo, nang babato ka, nang gaganyan ka, babalik ko yan sa'yo. Kaya, nung nakaraan, hinampas niya ako, hampasin ko din siya. Nung, parang tinapunan niya ako ata ng tubig.
nalsikan ko din ng tubig, binuhos ko rin sa ulo niya yung tubig talaga. Tapos, tinapon ko yung medyas. Talagang, alam mo yun, kung ano yung pinapakita niya, mas dinodoble ko. Nagaya na yan ng amo kong babae. Kapag hinampas siya ng bata, hinahampas niya rin doble. Ganun. Kaya yung bata ngayon hindi na nananakit. Parang thankful yung amo ko kasi kung hindi dahil sa akin, yung bata hindi nagbago yung ugali. Kung hindi dahil sa akin, yung bata is hindi nila kayang makontrol. Dati pag pinapagalitan nila yan sa public, mas nananaig yan, sumisigaw, ganyan. Pero nung nakaraan, umiyak siya. Ano yun eh, nasa English class kami. Nagpipigil siya ng luha. Nasa loob pa siya, iglas yung pinto. Nakaganon siya doon. Tapos ako yung nag-aantay sa kanya sa labas. Late na siya ng 15 minutes. Akala ko nga wala na siya sa loob. Akala ko late ako dumating. Bakit wala siya? So, may folder siyang dala. Nung inopen ko yung pinto, tinapon niya kaagad yung folder doon sa sa labas. Maraming mga katulong din na nakaharap. Tinapon niya sa akin. Hindi ako natamaan. So, lumagpas yung folder na plastic. Sabi ko sa kanya, pulutin mo yan. Ginanong ko siya. Sumigaw talaga ako. Pulutin mo yan. Sabi ko ganun sa kanya. Pinulot niya kasi hindi talaga ako. So, nanahimik yung mga katulong doon. Pati may mga Chinese pata na mga amo. Yung mga buisit. Sabi ko, hindi pwedeng ganito kasi ginaganyan yung amo kong babae. Sabi ko, pulutin mo yan. Tapos sinignan ko siya. Tapos paiyak na siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Yun, doon na talaga bumuhos yung luha niya. Umiyak talaga siya. Hagulgul talaga siya. Yun pala, sa loob pa lang, inaway na siya ng picture niya. Parang binuli siya sa loob. Tapos hindi siya makagante. Hindi siya pwedeng sumagot. Hindi siya pwedeng makipag-away. So, tinitiis niya yung iyak niya sa loob. Hindi niya nilalabas. Yung mamula-mula lang yung mata niya. Pero nung lumabas na talaga siya, hindi niya na talaga mapigilan. Tapos habang naglalakad kami sa daan pa uwi, sabi ko, manahimik ka na. Tama na yan. Wala ka na sa loob. Dapat hindi ka na umiiyak. Hindi niya makakontrol kasi nga sinabihan siya sa loob ng amo niya na, anang teacher na, ano ba yan, parati ka na lang humache, parang ano naman yan, wala nang katapusan yung sipon mo. Kinanon ata siya sa loob, tapos pinagalitan siya. Hindi niya masabi-sabi sa amo kong babae kasi nga kasalanan niya. Hanggang sa pagdating dun sa sa bahay ng matanda, sabi ko umiyak yan. Tapos tinanong ng amo kong babae, yun, hagulgul talaga siya. Siguro mga kalahating oras siyang umiiyak kasi nga masama yung loob niya talaga, hindi siya nakaganti doon. Tapos, ayaw niya magsabi kung anong dahilan, kung bakit siya umiiyak. Tapos, nung nandito na kami, nung umuwi na kami mga 11:00 sa bahay, tinanong ko siya, sabi niya hindi daw siya marunong sa isang question, sa isang sheet, isang papel. Kaya, umiyak daw siya. So, ayun pala yung dahilan. Napakababaw. Tapos, ayun lang guys, na-share ko lang na huwag niyo masyadong i-force na disiplinahin yung alaga nyo, lalo pag yung mga amo nyo is ayaw na dinidisiplina yung anak nila. Hayaan nyo sila kung ano. Kaya, tansyahin nyo kung okay sa amo nyo na disiplinahin nyo yung bata or hindi. Sa akin is okay kasi natutuwa sila kasi nga may improvement, hindi sila napapahiya. Pero may ibang amo na ayaw ng ganun. Gusto nila sila lang magdisiplina sa bata. Kaya yun yung iwasan nyo. Kasi yun yung ikaka-terminate nyo. Katulad ng kaibigan ko, na-terminate siya dahil nga doon sa dinisiplina niya yung bata and ayaw nung tatay. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.